Inilalarawan dito ni Jesus ang isang magulang na responsable sa kanyang mga anak. Ibibigay niya lahat eh. Diba? Kaya nga yung mga anak, pinag-aaral nila, pinagtatapos nila. Nagagalit yung mga parents pagka, bakit hindi ka natapos? Bakit ganito? Ba't ka nakulong? Ginastusan kita ng laki-laki, tapos nag-adik ka lang. Magagalit nga. Ano ba? So may mga magulang na hindi papahamak ang kanilang mga anak. Kaya ganito ang tugon ng Panginoong Yesus. Imposibleng gawin ng isang mapagmahal na magulang ang masamang bagay para sa kanyang anak. Yun po yung ipinapakita doon sa talata. Kung meron man tayong napapanood, mga masasamang mga magulang yun. Diba? Yung kanyang anak ginahasa. Yung kanyang anak ginamit sa cybersex. Nakikita naman natin sa balita yan eh. Yung kanyang anak, pinapalo niya ng yung baseball bat, halos napatay ng kamay yung anak. Masasamang mga magulang ito. So ang ipinapakita lamang dito po, bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, tayo ng mga Kristiyano, imposibleng gawin ng isang mapagmahal na magulang, gaya ng Diyos, ang masamang bagay para sa kanyang anak. 7-11. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya, ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Ang sarap mapakinggan yung mga bagay na ito, sapagkat ang Diyos ay tunay na umiiral sa ating mga puso at isipan, tunay siyang umiiral na siya ay nagkakaloob sa kanyang mga tunay na anak. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him? Kaya matuto tayo ng ganito kasi merong isa ritong tayong tinalakay na parables, na yung Pariseo tsaka yung the Pharisees and the tax collector, ang sabi doon ng kanyang panalangin ay masama. Hindi ako gaya, sabi nung Pharisee, hindi ako gaya ng maniningil ng buwis na yan. Ako Diyos ay nagkakaloob ng ikapo. Di ba? Nanunumbat yung kanyang paraan ng panalangin. So yun ay sabi doon sa sumunod na mga talata. Hindi tinanggap ng Diyos yung panalangin niya na yun. Kasi may kahabmugan. Merong pagpaproud sa kanyang sarili. Hindi kagaya ng isang tax collector, ang sabi niya, maawa ka sa akin, Panginoon. Parang dinatagukan niya sarili niya. Ako na isang makasalanan. Yun. Na ipapakita doon yung dalawang puntos na nagagalit ang Diyos doon sa mga nagmamataas, pumapabor naman ang Diyos doon sa mga nagpapakababa. So sa paraan daw na iyon, nung panalangin, hindi tinanggap yung panalangin ng Pariseo. Gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit kung ang isang anak ay humihingi sa Kanya, humahanap ng kasagutan at kumakatok, hindi ba niya ibibigay ang tugon niya sa kanilang mga panalangin? Nailagay po sa ating puso at isipan yung bagay na ito sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Bawat isa sa atin, yun lang gumising ka sa isang umaga na wala kang nararamdaman sapagkat merong mga hindi na nakagising, naatake na pala. Meron ng mga hindi nakagising, nabagsakan na ng truck. Bakit nabagsakan ng truck? Saan galing yung truck? Di ba meron sa balita ay nasa expressway bumagsak doon sa bahay? Pwede kang mabagsakan ng eroplano. Dati alam. So ibig po natin sabihin dito, sa paraan ng ating pananalangin, binibigay natin yung buong tiwala sa Diyos. Pag nasabi na natin sa Diyos, huwag natin isip-isipin. Huwag na natin, amin kaya ng Diyos ako? Bibigay kaya ng Diyos ako? Huwag na. Parang lalabas, kinukulit natin ang Diyos eh. Hindi naman siya bingi para hindi maintindihan yung ating panalangin. Nalalaman niya yon, pero ibibigay ba niya o hindi, nasa Kanya din yung pagpapasya. So huwag tayong magsasawa, kumbaga, na humingi sa Diyos ng mga bagay na ano yung gusto natin mangyari. 7:12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. So dito naman po may pinapakilala na isang salita na, so whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Ano ang ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus? Ano po? Ang ibig sabihin lamang,
God wants His people to treat others as they want to be treated. So dito natin maaalala yung golden rules. Ano? Na binabasa sa Mateo 22:39 na nakapaloob doon. Ang pangalawa ay katulad din ito, iibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So napakahalaga nun. Kung ayaw mong gawin sa iyo, kung gagawin sa kapwa mo. Bilang isang Kristiyano kasi minsan, nandun lang tayo sa point na, iniibig natin ang Diyos. Pero pag dating doon sa pag-ibig sa kapwa, doon tayo medyo kulang. Ano po? Iniibig natin ang Diyos, binibigay natin sa Kanya yung mga dapat gawin, papuri, o anumang mga bagay. Pero pagdating doon sa kapwa, nandoon yung pagkukulang ng bawat isa sa atin. At sinasabi nga, yung katulad daw nito, iibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, ayaw mong gawa ng masama, huwag mo gagawa ng masama yung iyong kapwa. So napakahalagang bagay ang pinapakilala dito ng ating Panginoong Hesus at makikita natin sa paraan ng kanyang pangangaral sa Sermon sa Bundok ay nagkakaroon po tayo ng idea patungkol doon sa mga dapat pa nating malaman. Ano po? Nais ng Diyos na matuto tayong humingi ng may tapat na pananampalataya. Humingi, humanap, at kumatok tayo. Kasi hindi nga lahat ng humihingi ay sa ikabubuti. Yung binasa natin kanina sa Santiago. Merong iba na gagamitin lang sa sa kalayawan. Kaya pala nadidelay o ayaw ibigay ng Diyos mapapahamak siya. Ayon sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos. Yan. Dapat sumampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Siya yung magbibigay ng reward dun sa mga humahanap ng mga sa Kanya. So napakahalaga ng pananampalatayang ginagampanan. Dahil sabi nga po natin kanina, hindi naman kasi lahat ng tao ay may mga pananampalataya. Merong mga tao na kumbaga tunay ng kinalimutan ng Diyos. May mga tao na hindi na pinahalagahan yung kanilang pananampalataya. Pero sa bawat isa sa atin, ano man ang pagdaanan natin po sa buhay, nananatili tayong nakakapit sa Diyos. Ano man ang mangyari sa katawan na ito, magkasakit man ito, o anumang bagay ang mangyari sa aking pagsubok, hindi tayo dapat bumitaw sa ating mga pananampalataya. Panalangin na may tiyaga at buong kapakumbabaan na lumalapit tayo sa Diyos sa paraan ng panalangin. Doon lamang po tayo kasi makakapagsabi sa Kanya. Iiyak mo sa Diyos kung ikaw ay inapi ng sinuman. Sabihin mo sa Diyos. Huwag mo sabihin sa iba, baka iganti ka ng iba. Sabihin natin sa Diyos kung ano yung mga bagay na dinadala natin dito. At ang Diyos ang bahalang magpaunawa kasi siya yung bibigay ng wisdom para sa bawat isa sa atin. Ang isa pang talata sa unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Umiiral po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nagpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. May mga tao siyang ginagamit upang ipaalala sa bawat isa sa atin yung mga bagay na nakakalimutan natin. Yung mga bagay na hindi dapat. Kaya napakasarap maglingkod sa Diyos. At kung paanong tayo ay nasisiyahan, sana nakikita rin ito ng iba. Yun ang unang layunin natin na ipangaral yung salita. Gawin nating, kumbaga, disipulo lahat ng ating mga kakilala. Pero mahirap umasa dahil pag tayo ay nangaral sa kanila, minsan sarado na rin yung isip nila. Pero hindi naman tayo pwedeng huminto sapagkat tayo ay magpapatuloy ng kakapagpapaalala sa kanila. So yun nga po yung sabi natin kanina, medyo maigsi lang po itong ating paksa sa umagang ito sapagkat konting verses lang po yung ating nakapaloob doon. Susunod na pag-aaral natin, pag-uli ng Panginoon, ay doon tayo papasok ulit sa isang paksa. At sinamantala natin yung pagkakataon na ito na kundi lang yung ating ibahagi sapagkat may isi-share sa atin si Brother Chay sa ating pagpapalakas sa iglesia. At nawa sa mga kabataan, pakinggan niyo po yung kanyang sasabihin. At sa lahat, pagkatapos po ng ating paksa na ito. Sumayin niyo ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. At bawat isa nawa sa atin ay nabusog ng mga salita ng Diyos kahit sa isang maikli lamang
na paksa na ating ipinakilala po sa umagang ito.